Pero ang nangyayari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag? Pilipinas! Ano na? Pilipinas! Ano na? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula rito, I'm back! Pilipinas, ano na, ay nagbabalik marahil maraming nagtataka sa inyo kung bakit nasaan na nga ba si Pilipinas, ano na? Nandito na po mga kapatid, mga kababayan, mga boss, at sa pagbabalik natin ngayon, mas malupit, mas matinding Pilipinas, ano na, ang mapapanood ninyo dito. Ngayon, kagaya na sinasabi natin dito, ang pag-uusapan natin ay tungkol dyan sa video na mapapanood natin ngayon sapagkat napakagulo na ng ating bansa ngayon, napakagulo na ng mga politiko na namiminuno sa ating bansa. Maraming mga op-op, maraming mga kawatan, maraming mga makakapalang mukha. Teka muna, hindi pa pala tayo nagsisimulan ito. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga kapatid natin, mga babae natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po, nasa mabuti pa rin kayong kalagayan kahit na magulo dyan sa inyo. At bakit nagiging magulo? Dito sa Pilipinas, mas magulo pa sa magulo. Kaya ito yung pag-uusapan natin dito. Pero, syempre, hindi natin makakalimutan dito, bumati sa ating mga subscribers, mga silent viewers, mga viewers, at syempre yung ating mga suking commentors. And of course, hindi natin makakalimutan yung ating mga stipend. Manood kayo, mag-comment kayo rito, mga upop kayo. Kasi binibigyan ko kayo ng karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Pasalamat pa kayo, binibigyan ko kayo ng karapatan na mag-comment, magbigay ng kunin nyo. Kaya kung ano pa ang mapapanood nyo sa video na ito, kaya mag-comment kayo. Kung hindi kayo mga alien, mga upop kayo. Ngayon, tuloy-tuloy na rito. Dito sa video na mapapanood natin, hindi ko alam kung ma-high blood ba kayo. Pero para sa akin, sa ganang akin, talagang nakaka-high blood na ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Bakit? Dito malalaman natin, matutuklasan natin kung ano nga ba, kung bakit tayo ma-high blood dito sa mga op-op na mga politiko, na mga kawatan, na mga tinatago nila, pinagtatanggol nila yung mga kawatan, nakakaya rin nila. Eto, panoorin natin ang video. Bago kayo ma-high blood, hindi na ba kayo mga kapatid, mga kababayan, boss? Eto na, panoorin natin ang mamaya. Bibigyan natin ng malupitang reaksyon. Naniniwala naman si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Panfilo Lacson na walang overall mastermind sa nabistong flood control scandal. Git pa niya hindi maaaring obligahin na dumalo ng pagdinig sa Senado si dating House Speaker Martin Romualdez. Balita, Mar Gabriel. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed. Saka sabi ko nga, di ba, parasitic eh. Matapos ang 8 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, wala raw nakitang overall mastermind sa nabistong flood control scandal ang chairman nito na si Senator Panfilo Lacson. Sabi niya, walang iisang personalidad na nagmando para maisagawa ang malawakang korupsyon. Ang meron daw ay mga mastermind sa regional level. Ito, yung sinasabi natin dito, nagbigay na ng kanyang pahayag itong si Senator Ping Lacson na wala daw mastermind. Kapatid, mga kababayan, wala daw talagang mastermind. Bakit kaya? Panoorin natin. Git pa niya hindi maaaring obligahin na dumalo ng pagdinig sa Senado si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi raw pwedeng obligahin na pumunta si dating Speaker Romualdez sa Senado. Panoorin talaga natin. Nakakabuisit, di ba mga kapatid, mga babayan, mga boss? Ito talagang panoorin natin. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed. Saka sabi ko nga, di ba, parasitic eh. Matapos ang 8 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, wala raw nakitang overall mastermind sa nabistong flood control scandal ang chairman nito na si Senator Panfilo Lacson. Sabi niya, walang iisang personalidad na nagmando para maisagawa ang malawakang korupsyon. Ang meron daw ay mga mastermind sa regional level. Merong organized na grupo pero within a certain agency, within a certain district engineering office like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Sino, merong gustong tumbukin, sir, yung former speaker, hanggang kay presidente, yun ang gusto Well, if tumbukin. they have the evidence, present nila.
magtrabaho rin sila na maghanap sila ng ebidensya kung sinong gusto nilang tumbukin. Ako wala akong gustong tumbukin. Teka muna. Maghahanap daw sila ng ebidensya kung mayroon silang gustong tumbukin. Mga op. Bing, Senator Bing Lacson. Nasaan na yung 18 ex-militar? Kasi ayaw nyo tanggapin na ex-marines yung 18 na yon. Mga ubog kayo. Maghahanap pa, nandiyan na, lumutang na. Tapos sasabihin mo, maghahanap ng ebidensya para magpapatunay na talagang mayroong mastermind. Nakakagalit, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Kung ganito, ang mga namiminuno sa ating bansa talagang magkakagulo ang Pilipinas. Ituloy ba natin? Dumarating sa akin yung mga nagre-report. Inilatag ni Lacson sa plenaryo ang partial report ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ng privilege speech matapos itong hindi makakuha ng sapat na pirma mula sa Yan na naman, ang partial report niya sa Senado na gusto niyang papirmahin na ang lahat ng mga senador para matapos na yung kanyang report na ginagawa tungkol dyan sa pag-imbestiga sa flood control anomaly. Ang problema, syempre may mga matatalino dyan na mga senador. Unang-una na, si Senador Dante Marcoleta, hindi talaga papayag yan. Napipirma siya ng partial report lamang. Pag sinabing report, dapat kabuuan, hindi partial, hindi pa unti-unti. Opo, kasi hindi po ba mga kapatid, mga kababayan at mga boss, ito tuloy pa natin. mga miyembro ng komite. Isa sa mga hindi pa lumagda dito, si Senator Rodante Marcoleta, na kinwestiyon pa ang paggamit dito ni Lacson bilang precondition sa interpelasyon. But as for myself, Mr. President, Ayan, panoorin natin ha. I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and Partial report. Pag sinabing partial, hindi kabuuan. Kapiraso lang yan. Bahagi lamang yan ng kanyang buong report. Bakit kapipirma? Oh, yan yung sinasabi natin dito. Kaya itong si Senator Dante Marcoleta, siyempre papalagyan. Abogado kasi yan. Ha? Ikumpara nyo naman doon sa isang pulis. Paano ba nangyari ito? Ito na yung sinasabi natin dito. Lumalabas na talaga na mayroon silang pinagtatakpan. Ano nga ba ito? Ituloy pa natin. collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Maging si Senator Jinggoy Estrada, hindi raw lalagdaan ang partial report. Partial committee report, dapat final. Kung hindi na siya magpapatawag ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee, dapat final na. Tingnan ninyo, kahit si Senator Jinggoy Estrada na hindi abogado, nakakaunawa, nakakaintindi na hindi siya pwedeng pumirma sapagkat ito'y partial lamang. Ano nga ba naman ang mangyayari kung pipirmahan nila lahat yan? Na partial report lang. Di ibig sabihin tapos na yung hokus-pokus nila dyan sa Senado. Tapos na yung kanilang ginagawang investigasyon at tapos na rin ang resulta na pwede nila sabihin na wala talagang mastermind kagaya ng sinasabi nitong si Senator Ping Lacson. Tuloy pa natin. Partial report dahil sa haba at sa lawak ng investigasyon. Minabuti kong hatiin eh. Kasi imagine kung tatapusin natin lahat, baka abutin tayo ng 1,000 pages. Kung tatapusin daw lahat, aabutin daw ng 1,000 pages. Opo ka ba naman eh? Di mo ba mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Siya ang may gusto maging Blue Ribbon Chairman. Tapos ngayon magre-reklamo siya kung gaano kahaba. Aabutin yung kanyang report. Gawin mo ang trabaho mo. Ha? Senator Ping Lacson, di ba magaling ka? Kaya pinalitan mo si Senator Rodante Marcoleta sapagkat pinapakita mo na mas magaling ka. Pero hindi, ekis ka sa amin. Ha? Walang ibang magaling dyan. Oo, lahatin ko na. Ha? Real talk tayo rito. Walang pinakamagaling na senador ngayon dyan sa Senado kung hindi si Senator Rodante Marcoleta. Mga ubob kayo. Yan ang totoo na masakit. Pero hindi nyo kayang tanggapin. Mga ubob, tuloy natin. Tapos ang mas maganda na yung i-parcel mo para get done with yung na-cover. Tapos yung susunod na page, edi i-absorb na lang o masubsum na lang yung partial committee report doon sa main committee report, di ba? Hindi nga po pwede yung partial na sinasabi mo eh. Gusto mo kasi mangyari, pumirma na silang lahat sa partial report. At the same time, pwede mo nang sabihin, tapos na ang boxing. Hindi po ba mga kapatid, mga babae at mga boss? Ganyan niya yung mga estilo nito mga ubob nito kasi gusto nila, mayroon silang pagtakpan. Unang-una pa lang sa sinabi nila dito, walang mastermind. Walang mastermind na pinamataas. Ang meron lang daw doon lang sa mga district. Ang tanong, kung hindi kayo mga ubob, kung mga district lang ang involved dito, bakit meron kayong senador na involved dyan? Nandiyan na si Bong Revilla, nandiyan si Jinggoy Estrada, nandiyan si Villanueva, at nandiyan si Jesus Cordero. Bakit meron ganyan? Kung talagang nandyan lang sa regional level. Ha? Mga ubob kayo. Ito, mag-isip kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Dito kitang-kita na talaga kung ano yung gusto nilang palabasin dito. Gusto nila maputol hanggang doon lang sa regional, hindi pwede doon sa national.
Nagis ninyo, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, hanggang doon na para, pera na, ligtas na ang mga mastermind na tinatawag ni Senator Dante Marcoleta ng mga malalaking isda. Hanggang doon lang sila sa mga dilis. Eto yung tanong ko sa inyo, mga opo, kayo mga politiko na matatalino lang kayo, kapag ka, para sa pansarili ninyong kapakanan, ang gusto ninyong nangyari. Ang tanong, paano nakapag-concentrate yan sa baba kung walang utos doon sa taas? Senator Ping Lacson, isa kang dating PNP. Paano magkakaroon ng operation doon sa baba kung hindi mo alam ang ginagawa ng mga tauhan mo sa baba? Isip-isip din, anong sabi ni Ted Pailon? Think about it. Yan ang sinasabi natin dito. Mga umbok kasi kayo, kasi ang gusto ninyo magkamal ng maraming salapi bago kayo lumabas dyan sa politika. Eto ba, ituloy natin kung ano pa sinasabi nitong off na ito. Sa chairman's report ni Lacson, inilabas niya ang mga nakalap na ebidensya at mga personalidad na inirekomenda ng komite na kasuhan. Naglabas pa ng mga ebidensya mo, Bob. Pero yung gustong mag-testify na 18, dating sundalo, ayaw niyang tanggapin. Tuloy! Kabilang ang mga DPWH official at ilan nilang kasamahan sa Senado, kabilang sina Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Estrada. Yan yung sinasabi natin dito. Nandun lang daw sa regional level, bakit nakasama yung mga senador na yan? Mga ubog kayo. Isip-isip din, nagsinungaling na rin lang kayo, hindi pa totoo. Magsasabi na rin lang kayo ng kasinungalingan pa. Mga ubog kayo. Tuloy! Not probably. Tsaka naglabas na ng statement ay nag-verify na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez kung nag-hearing sa House. Ako nag-insert ng reality of the Bible. Sinabi naman dito na wala nang talagang church. Kapit dito na yung nakapakilala sa and I hope they will take it as a gospel truth. For further investigation of Ito, magsasalita. Ano nga ba ang partisipasyon ni dating Speaker Romualdez dito? Ito, panoorin natin. ang rekomendasyon ng komite kay dating House Speaker Martin Romualdez na muli raw iimbitahan sa susunod na pagdinig. Pero sabi ni Lacson, hindi pa rin siya maaaring obligahin dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. Yun! Bingo! Hindi pwedeng imbitahan si dating Speaker Romualdez dahil sa umiiral na interparliamentary ng Kongreso at Senado. Ito yung kinasasama ng loob ni Senator Dante Marcoleta at tatanungin natin si Senator Dante Marcoleta kung anong masasabi niya rito. Maya-maya ng konti. Ituloy muna natin ang kwento nito. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang eh. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Hindi po ba mga kapatid, mga kababayan at mga boss, hindi ordinaryong pagnanakaw ng mga kawatan tungkol dito sa issue ng flood control projects. Pero bakit? Ayaw nilang ipatawag. Ituloy natin. Ano pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Kaya nga sabi ko kanina wala sa hulog eh. Eto, panoorin naman natin ang sagot. Siyempre, ni Senator Ping Lacson. Anong sabi niya rito? Ping, ano masasabi niyo? Tuloy! Hindi mo makita yung katwiran niya. Sinabi na nga mayroong time-honored tradition. Teka muna, hindi rin makita yung katuwiran. Ano ba gusto mong katuwiran, Ping? Ha? Yung gusto mong katuwiran na binabaluktot mo, yung diretso. May tinutumbok na si Senator Dante Marcoleta, pero ikaw, umiiwas ka sa tinutumbok mo. Bakit? Siguradong natatakot kasi ito kay Martin Romualdez. Ito, malalaman natin dito kung bakit. Mamaya, ituloy natin. Sa pool na nag-open yung Congress, naandyan na yan. Bakit natin sasalungatin yun? Kung gusto niya siya humila kay Speaker Romualdez dito. Kung gusto niya raw siyang humila kay Speaker Romualdez dito, ibig sabihin takot ka, Senator Ping Lacson. Takot ka kay Speaker Romualdez na magpatawag dyan sa Senado. Ayaw mo lang aminin. Pero nakikita sa mga galaw mo, sa pananalita mo na talagang takot ka dito kay dating Speaker Romualdez. Tuloy natin. Pinungkahi rin ni Marcoleta na imbitahan sa susunod na pagdinig sina Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, dating Governor Luis Chavit Singson, 18 dating sundalo at si dating Congressman Zaldico sa pamamagitan ng apostilled sworn statement. Yan yung mas maganda. Imbitahan silang lahat. Yung talagang may kinalaman, imbitahan pati yung 18 dating sundalo para magkaalaman na talaga. Kung gusto ninyo ng katotohanan, patulan nyo na yung 18 dating sundalo na gustong magbigay ng kanilang mga testimonya tungkol sa nangyayaring pagnanakaw, tungkol sa nangyayaring pagdi-deliver nila ng mali-malitang pera doon sa mga kawatan ng mga politiko. Ba't hindi nyo kaya gawin yan? Gawin ninyo, mga ubog kayo. O tulipan natin.
Sabi ni Marcoleta, nalulungkot daw siya dahil tila nawala na ang political will ni Lacson na dati niyang hinangaan noong siya pa ang chief PNP. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talaga hinanga. Tama naman, nakakalungkot talaga bakit nawala ng political will ni Ping Lacson. Sa totoo lang, hangang-hanga si Senator Dante Marcoleta dyan kay Ping. Maging tayo man, humahanga tayo dyan kay Senator Ping. Noon yun, tinawag pa nga yung Superboy, Super Cup ni dating Presidente Digong, itong si Ping Lacson. Pero bakit ngayon, nag-iba na ang ihip ng hangin? Bakit kaya? Ako nagtatanong lamang ang magkano? Magkano kaya Senator Ping? Yan ang tanong ng Pilipinas, ano na? Ito tuloy pa natin. Ko siya noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Siyempre may sagot dyan, si Senator Ping Lacson. Ha? Sa mga sinasabi ni Senator Dante Marcoleta, palalagpasin niya pa ba yan? Parehas lang yan, walang pinagkaiba yan doon sa babae dyan sa Malacanang. Ha? Na kung ano-ano marinig, talagang banat na banat. Ha? Isa ring op-op, yung babae na yan, si Auntie Claire. O ito, tuloy natin kung anong sasabihin nitong Ping Lacson. Hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi raw siya magbabago si Senator Dante Marcoleta daw nagbago kasi nawala sa hulog. Kayo po ang nawala sa hulog. Ha? Napakaganda ng reputasyon ninyo nung Chief PNP pa kayo, pero ngayon bakit ganyan na kayo? Kayo ang nawala sa hulog sa totoo lang. Ang taong bayan dilat ng mga mata. Gising ng mga mata ng taong bayan, pero mayroon talaga mga bulag sa katotohanan. Bakit? May takip yung kanilang mga mukha. Ha? Sa mali-malitang pera na nangyayaring nakawan dyan sa flood control. Anong mali? O tuloy pa natin ang sinasabing tong Ping na ito. Hindi na siya in sync with reality. Yan daw yung reality. Yung reality, Senator Ping Lacson, galit na ang taong bayan sa inyo. Kung makikita ninyo sa mga social media, kahit sino na lang nagagalit na sa ginagawa ninyo dyan. Napakahaba na ng panahon na ginugol ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee para palabasin yung tunay at totoong magnanakaw ng kaban ng bayan. Pero, sa halip na ilabas ninyo, mga umbong kayo, hinahanglangan ninyo. Ha? Gusto ninyo pagtakpan kasi ayaw ninyo makita yung nasa itaas. Gusto ninyo makita lang yung nasa baba. Hanggang senador lang kayo. Yan ang sinasabi natin dito. At ito pa, isisingit ko lang. Ito, isang gustong maging presidente, i-endorso naman ng taong bayan, si Senator Rapi Tulfo. Bakit tahimik kayo, mga umbong kayo? Kayo mga Tulfo brothers, bakit tahimik kayo? Dito sa flood control anomaly. Bakit dyan kayo, bumulol ako, dyan lang kayo magaling sa mga maliliit na magnanakaw. Pero, pagdating sa flood control project, nga kayo. Sarado ang mga bibig ninyo, sarado ang mga mata ninyo, mga op-op din kayo. Kaya huwag na kayong mangarap na maging presidente pa kayo ng Pilipinas. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, with that, kagaya na sinasabi natin dito, kung ano man ang komento ninyo, kung ano man ang opinion ninyo, kung ano man ang masasabi ninyo tungkol sa video na ito, i-comment ninyo dito sa baba. Ilabas ninyo yung mga hinanaing ninyo sapagkat ito ang karapatan natin bilang isang freedom of expression. Kailangan natin sabihin kung anong gusto natin dahil sila ay namiminuno sa ating bayan ng mga opop, mga kawatan at mga walang hiya, makakapalang mukha. Ito, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po kayong lahat ng mga tao. Opop! 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 Shout out sa inyo lahat!